chapter 5, verses 14 up to 17. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain in the land for 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produces fruit. Let us pray. Lord God, minsan pa namin dinudulog ang aming mga puso, ang aming pangunawa sa iyo, Panginoon. As Paul said, O Lord God, it is his prayer for you to enlighten the eyes of our understanding, the eyes of our hearts, O Lord. Nang sa ganun po, Panginoon, ay maging malawak po ang aming pangunawa, mag-incorporate po namin ang aming mga attitude, ang aming mga behavior sa pagdating sa panalangin. Dahil kung mayroon ka mang hinihintay sa amin, Panginoon, ito yung time na kami po ay magdudulog sa iyo, kami ay makipag-fellowship sa iyo sa oras ng panalangin. So Lord God, sa amin pong kahinaan sa panalangin, although the spirit is weak, but the spirit is willing, but the flesh is weak, Panginoon, lalo ka namin hahangarin, lalo ka namin lilitiin sa panalangin, O Lord God, na hindi kami mawala ng panahon sa bawat araw, sa bawat oras ng aming buhay. We will learn to pray, O Lord. In Jesus' name. Amen. 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 Amen po tayo si Ugo. Isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa mga sagot ninyo. Okay, ano po yung topic natin last week? Anong Models Prayer? Models Prayer. Ang Models Prayer is, ito yung ang tawag ng Catholic Church sa Our Father. Model Prayer na ba yun? Yung rulers of the kingdom, the others, and they ba yan? This is how we pray, or guidelines, or ito yung mga bagay na we should be praying for. Una, relationship to God. Pangalawa, Relationship to others. okay, relationship to each other. Okay, pangatlo, acknowledgement to God's greatness. Pang-apat is our duties to praise Him. Jake, paki-adjust na lang please. Excuse me. Okay, pang-lima, His kingdom, dapat natin ipag-prayan. Pang-anim, His will. Pang-pito, our daily bread. Na kung saan, medyo lagi natin nauuna at lagi lang natin, yun lang ang nababanggit. Then, forgiveness or repentance. Pang-siyam, to extend forgiveness to others. Pang-sampo, strength to stand against temptation. And pang-11 is protection from the evil one. Ngayon naman, ano-ano yung mga hakbang or ano-ano yung mga gagawin natin habang tayo ay mag-pray or kapag tayo ay nag-pray. Sa tingin nyo, ano yung mga bagay na yun? Hindi nga? Okay, napag-aralan natin ano yung mga dapat natin ipag-pray. Ngayon naman, pag-aralan natin ano-ano yung mga gagawin natin habang tayo ay nag-pray or kung tayo ay mag-pray. Any idea? Mag-praise muna. Okay, mag-praise muna. Okay, magpasalamat sa Lord. At ano? Forgiveness. In terms of what? Hihingi ka ng forgiveness o magpatawad ka sa iba? Naipag-pray na natin yan last week. Ngayon naman, ano yung gagawin natin? Okay, maaaring sabihin mo, magpatawad sa iba. May pinapatawad ka. Okay, so, ang aim natin sa topic na ito is for us to take what is necessary to be done in prayer. Willing ba kayo to take what is necessary? Amen.
Amen. Okay, so, una, maliban doon sa pag-praise, maliban sa magpasalamat, una natin gagawin kapag tayo ay mag-pray is To become silent. hindi kasi natin ito nagagawa kasi ang nakasanayan natin, ang idea natin mag-pray is magsalita tayo. Sa ating pagsasalita, hindi natin binibigyan ng pagkakataon na si Lord ang magsalita. Remember that communication is a two-way process. So kung two-way process, hindi lang isa ang nagsasalita. Nasusundan niyo po ba ako? Na, di ba, hindi na uso masyado ang walkie-talkie ngayon, pero ang walkie-talkie kasi, hindi pwedeng sabay magsalita. Yes. Nasusundan niyo po ba ako? Pag pareho kayong magpipindot sa button para makapagsalita kayo pareho, walang nakikinig sa inyo. Ganon din sa two-way process ng communication, iisa lang ang pwedeng magsalita. So kapag hindi ka nanahimik, hindi mo binibigyan ng pagkakataon ni si Lord na mangusap sa iyo. Nasusundan ba? Pero gaano kadalas na kapag tayo ay nag-pray, ginagawa nating manahimik? Gaano kadalas? Or yung habit ba natin na bago tayo magsambit ng ating mga dasal, mga hinanaing sa Lord, ng ating supplication, manahimik muna tayo? Mayroong isang nag-amen, may isang nagtawo. How about the rest? Amen. Duway tayo isang nag-amen ulit. So, nangangahulugan na hindi karamihan sa atin ang nagawa malahimik sa panalangin. Okay, pakita ko sa inyo ang supporting verse natin dyan. Psalm 46 verse 10, sabi doon, "Be still and know that I am God." Anong pagkaintindi mo sa salitang be still? Manahimik. Okay, kasi nga, may kaugnayan dito. Ang meaning ng this still ay free from disturbance or agitation or commotion. Sa totoo lang, hindi lahat sa atin nag-pray or nag-enter sa prayer na free from disturbance, agitation, or commotion. Kaya command ng Lord, be still. Marami sa atin, kasi ang ating usual understanding or perception of prayer ay magsasalita ka ng mga supplication mo sa Lord, pero nakalimutan natin na sabi niya, be still. Gusto niya sabihin na maging free ka man lang sa disturbance or sa agitation or sa commotion kapag nagpipray ka. Ay hindi eh. Nagpipray tayo, nagsasambit tayo ng dalangin natin sa Lord, pero ang ating isip, paano na kaya yung utang ko? Paano na kaya yung mga babayaran ko? Paano na kaya yung ipapadala ko sa Pilipinas? Hindi ka free from disturbance. Tama ba ako? Isa pang ibig sabihin na nagiging still ka, dahil naging silent ka, is yung wala kang iniisip. Nung nagpipray ka ba, wala kang iniisip? Maliban sa pinagpipray mo, pero iniisip, ito example na lang yung computer. Yung computer ko kasi laging busy, especially kapag Sunday ng gabi, nag-i-edit ako ng video, nag-a-upload sa YouTube. Ang dami kong ginagawa, lalo pa mayroong mag-a-appear sa window na yung CPU daw, hindi ko alam anong ibig sabihin ng CPU, na overuse daw. Hindi ko alam yung term na CPU sa computer. Ibig sabihin noon, ang daming processes na ginagawa ang computer. Ganon din ang ating mga isip kapag hindi free from disturbance or agitation, ang dami niyang processes habang nagpipray. Nasusundan niyo po ba ako? Bakit ganyan mga reaction niyo? Nag-umpisa na kayong manahimik. Okay. 1 Kings chapter 19 verse 10. Kasi dito sa ating binasa, si Elijah daw ay kagaya ng din natin.
Pinanghinaan ka, si Elijah pinanghinaan din. Maaaring, hindi ka pa dumating sa point ng buhay mo na gusto mong magpakamatay. Hindi ka pa nag-pray na, Lord, patayin mo na ako. Maaaring may mabigat ng problema, pero wala pa akong narinig na nagpipray sa inyo, Lord, pwede ba patayin mo na ako? Nakakahiya namang nagbigti ako. Patayin mo na ako, Lord. Si Elijah, nag-pray siya ng ganyan, Lord, patayin mo na ako. Bakit? Kasi si Elijah may kahinaan din. Pero sabi doon sa ating binasa, nung nag-pray si Elijah, tinugon siya because the effective fervent prayer of a righteous man avails much. Okay, tingnan natin ang nangyari kay Elijah. Dito sa 1 Kings chapter 19, after ito ng 18, wherein pinapatay ni Elijah ang 850 false prophets. Nangyari noon, sabi ni Jezebel, ganon din ang gagawin ni Baal sa akin kapag hindi namatay si Elijah. Nagtanong na yun si Elijah sa cave. Ginausap siya ng Lord, so sabi doon sa verse 19, so he said, I have been very zealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken your covenant, turned down your altars, and killed your prophets with the sword. I alone am left, and they seek to take my life. Verse 11, then he said, go out and stand on the mountain before the Lord, and before the Lord passed by, and a great and strong wind tore into the mountains and broke the rocks in pieces before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a still, small voice. Nakaka-relate ba kayo ng point ko? In other words, maaaring hindi ka pinabagyo, hindi nililindol yung sarili mo, pero kung nagpipray ka na hindi ka still, hindi ka free from disturbances, hindi ka free from agitation, hindi ka free from worries, hindi mo maranasan at hindi mo marinig ang small voice ng Lord. Amen? Okay. Sa araw ba naririnig niyo yung anong tawag doon sa pitik ng oras? Tiktak? Tiktak, di ba? Naririnig niyo sa araw yan? Hindi. Kailan ka naririnig? Gabi. Bakit ka narinig sa gabi? Kasi tahimik. Ganon din ang mga sarili natin sa prayer kapag marami tayong iniisip, maraming processes, hindi tayo free from disturbances, hindi natin naririnig yung still small voice ng Lord. So dapat lang maging kaugalian natin kapag nagpipray, manahimik. Arang nagpipray na, ayan o, nag-umpisa na kayong manahimik. Okay, so isa pang ibig sabihin ng still ay free from noticeable current. Kaya nga, kapag ang tubig po ang tinutukoy dito, ang still na water hindi tumatakbo. Nasusundan niyo po ba ako? Kasi nga, still siya. Hindi gumagalaw, hindi nausad. So, kapag still ang tubig, free from a noticeable current, wala kang makitang flow. Kasi nga, still. Nasusundan. Okay? So, dapat manahimik tayo. So, maaaring magtanong kayo, paano nakakatagal si Benny Hinn ng 9 hours mag-pray? Manahimik. Naubusan ka nang sasabihin? Manahimik ka. Bigyan mo naman pagkakataon na magsalita ang Lord sa iyo. Yes? Okay. Pangalawa, adoration. Mag-adore ka sa Lord. Ang ibig sabihin ng adoration is an act of worship. Maliban pa doon, profound love or great or regard. Okay, bibigyan ko ng diin ito. Hindi ba saan ginagamit ng mga lalaki ang salitang pagsamba maliban sa Lord? Sige nga. Yes. Di ba? Mayroon ba? Siyempre, nakaka-relate. Kasi
iwan ko ba sa kanila? Ang hilig nila magbola, parang hindi ako kasama. Mga doon sa mga iniirog nila, mga binibini, sinisintang iniirog, sinasamba kita. Hallelujah! So, ang adoration pala is profound love or regard. Kapag tayo ay nag-a-adore sa Lord, ginagawa natin na ini-express natin yung ating damdamin sa Kanya. Nasabi nga ng mga mahilig makipagbalagtasan, umalis ako sa aming umulan, bumagyo, nandito ako para patunayan ang pagmamahal ko sa iyo. Hallelujah! sabi naman sa Bisaya na mayroon silang mga jokes, ikaw lang ang nakapagpatuli sa supot kong damdamin. Kapag tayo ay, okay, tingnan natin ang Songs of Solomon chapter 1 verse 4. Take me away with you, let us hurry, let the king bring into his chambers. Friends, we rejoice and delight in you. We will praise your love more than wine. Beloved, how right they are to adore you. So, instead na yung mga palamuti ng ating pananalita, sa tao natin sasambitin, sa Diyos natin sasambitin. Nasabi nga ng awitin na, how do I live without you? Kasarap sana kung ito ay gagawin ng isang tao sa Diyos. Na parang ang sinasabi mo sa Lord, napakahirap mabuhay na wala ka sa buhay ko. Pero sa totoo lang, maraming tao nag-i-enjoy ng buhay nila na walang Diyos. Yes. Okay? Psalm chapter 139 verse 23, Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. Part ng adoration kasi natin, isa sa mga main characteristics or sa mga maraming characteristic attributes ng Lord, major doon ay ang kanyang pagiging omnipresent, which means nasa lahat siya ng lugar. Okay? Omnipotent, all-powerful, at saka omniscient, alam niya lahat ng bagay. So, kapag dinideclare natin sa Lord, alam niya ang lahat ng bagay, sabihin man natin o hindi, alam niya. Bigyan ko kayo ng isang example, ano? Nung nagkasala si Adan at saka si Eva, sabi ng Bible is, narinig ni Adan ang yapak ng Lord, kaya nagtago siya. Sabi ng Lord kay Adan, bakit? Kinain mo ba ang pagkain ipinagbawal ko? Nangangahulugan ba yun na hindi alam ni Lord na kinain ni Adan? Alam niya. Kasi nga, sabihin mo o hindi, alam ng Diyos yun. And that takes me to my next point. Okay? First, become silent. Pangalawa, mag-adore ka sa Lord. Pangatlo is confession. Mangumpisal ka. Ang confession kasi ganito, a statement by which an individual acknowledges his or her guilt in the commission of a crime. Ang napakasimpleng Tagalog ng confession, ano? Sige nga? Confession? From that definition. Admit. Tagalog na, admit. Amin. Kung baga, kapag nag-confess ka, inaamin mo na may pagkakamali ka. Okay, napakagandang illustration. Dito sa bansang ito, ang batas hindi ko talaga maintindihan. Kasi, ang mga magnanakaw dito, mahuli mo ng magnakaw, sila pa yung matapang sa pulis. Ay, sa Pilipinas yan, thank you very much. Buhok lang nila ang walang pasa. Baka sinalvage na. Eh doon nga dati nga sa El Shaddai, pag may mahuling snatcher doon, magugulat ka na lang, yung portalet, gumaganyan. May snatcher ng binubugbog doon sa loob ng portalet. Alam niyo kung sino nabugbog? Minsan mga pastor pa. Ang point ko doon, sabi ng pulis, ang tagal sinauli yung camera ko kasi kapag nag-plead not guilty daw yung magnanakaw, mahihirapan sila. Kung aaminin ng magnakaw na guilty, automatic makulong. Pero kapag sinabi ng magnanakaw na nagnakaw ng camera sa amin na
Unfortunately, patutunayan nila yon. Maraming proseso. Alam niyo naman ang batas ng bansa ito. Hindi kagaya sa Pilipinas. Nakukuha niyo? Ganun din, kapag nag-confess ka sa Lord, a statement by which an individual acknowledges his or her guilt in the commission of a crime. Ibig sabihin, inaamin mo. Okay. No wonder, 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Sinasabi naman ng Bible, Romans chapter 3 verse 10, none of us are righteous. Lahat makasalanan. So kung lahat makasalanan, may kasalanan ginawa. Hindi na tayo babalik kung ito ay inheritance natin, na inherit natin yung kasalanan ni Adam or may ginawa ka. Ang point ko lang dito, kapag nag-confess ka, inamin mo sa statement mo na may kasalanan ka, patawarin ka ng Diyos. Eh pag hindi ka nag-confess, sa tingin natin, patawarin tayo ng Lord? Ganyan ka-importante ang confession. Okay, isa pa? James chapter 5 verse 16, confess your trespasses to one another and pray for one another. Ang doctrine kasi ng Catholic Church, dati yung pinanggalingan natin, mamumpisan ka sa pare para daw babasbasan ka. Biblikal hindi? Hindi. Kasi ang ibig sabihin ng priest ay bridge builder. Sa Old Testament yon na dadaan ka sa priest kasi wala tayong ugnayan sa Diyos. Pero sa New Testament, hindi mo na kailangang dumaan kung kani-kanino because we have access through the blood of Jesus. John chapter 14 verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. You don't need a bridge builder. Kaya sinasabi dyan na confess your trespasses to one another kasi hindi sapat na mamumpisan ka sa Lord pero sa ibang tao may iniingatan ka. Narinig mo ba? Ito, sabi ba quote kita. Pinakinggan ko ulit yung talk mo na sabi ni Cheche sa kanyang exhortation nakaraan, sabi niya, ang testimony daw natin filtered na. Yung mga ayaw natin baka ma-judge tayo ng nakapakinig sa atin, sinasala na natin yun. Pero ito si-share ko sa inyo na sa Jerusalem, walang filter. Lahat ng kabastusan mo, lahat ng kababuyan mo, sabihin pa natin, lahat ng kakayupan mo, dinideklara. Na, meron nga nagtanong sa akin last Sunday, ano daw ang mga isang example na mga test na hinaharap ko? Sabi ko sa kanya, hindi na tayo na kayo. Nagkasala ako sa misis ko. At hindi ko yan itinatago sa inyo. Tama ba? Kasi kung hindi ko yan ikino-confess sa inyo, nangangahulugan, iniingatan ko. Baka sakaling mauli ulit. So, by confessing your sins, wala ka nang iniingatan. Ito yung verse na kino-quote ni Brother Bobby sa Psalms chapter 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kapag hindi mo kino-confess ang kasalanan mo, nangangahulugan, iniingatan mo pa. Aba, ang hirap ba kang may iniingatan kang kasalanan? Pero nung nasabi mo na, nagkaroon ka ng freedom na wala ka nang ikakatakot. Bakit? Kasi na-confess mo na eh. Hindi ka na takot mahuli. Yes. So, maaari may punto ka doon sa pag-filter, pero kung naiintindihan natin na ito, mag-confess ka sa kasalanan mo. Hindi namin hindi ikaw ang tinutukoy ko. Ang gusto sabihin ng Bible, confess ka ng kasalanan mo sa Lord, confess your sins to one another. Yes? Ba't ganyan tingin niyo sa akin? Okay, pang-apat, nakailan ano yung muna? Be silent. Pangalawa, adoration. Pangatlo, confession. Pang-apat, thanksgiving. Magpasalamat ka saan? Science. Sa buhay.
kapatawaran. Thank Him for the forgiveness of our sins. Kasi confess mo lang eh. Sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful to forgive our sins. So, after ka nag-confess, pinatawad ka, magpasalamat ka sa kapatawaran. Amen. Maliban pa doon, ito pa, Psalm 103 verse 12, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgression from us. Grabe. Kahit sabihin pa natin na mayroong mga bansa na, halimbawa, Southeast Asia, or bandang silangan daw ng mga bansa, pero banda doon lang yon. Pero walang nakakapagsukat gaano kalayo ang east doon sa west. Pero sabi ng Bible, kung gaano daw kalayo ang east sa west, ganon kalayo ang pag-alis ng Lord sa kasalanan natin. Hallelujah. Kaya, pagharap mo sa Lord, dahil nag-confess ka na, pinatawad ka, nagkasala ka ulit, yun lang yung kasalanan na nakasulat. Bakit? Kasi, pag pinatawad ka ng Lord, burado na naman. Sabi ng Bible, love keeps no records of wrong. Amen? Kaya may mga taong martir, kagaya ng Diyos martir, kasi love keeps no records of wrong. Hindi eh. Ang tao, mahilig tayong manumbat kasi may record tayo, nakatali yan. Baka itinago pa sa external drive. Baka naka-archive pa. Hallelujah. Okay, thank Him for the life, breath, and everything. Maraming tao, tinatamad magpasalamat sa Lord, lalo kung hindi answered prayer, walang trabaho, or walang nakain, o hindi sila, yung mga gusto nila sa buhay, hindi nila tanggap, pero dapat ka magpasalamat for your life, sa hininga mo and everything. Bakit sabi ng Acts chapter 17 verse 24, God who made the world and everything in it, since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands, nor is He worshipped with men's hands as though He needed anything, since He gives to all life, breath, and all things. So kung binigyan ka ng Diyos ng buhay, magpasalamat ka. Gaano mo kadalas mapasalamatan ng Lord na buhay ka? Nagpasalamat ka ba? Lord, salamat nagising ako. Hindi lahat ng tao nagising. Meron na akong pasyente na medyo hanggang ngayon talagang struggle ko na hindi ako maging affected doon sa pagkamatay ng pasyente ko. Magbibigay na sana ako ng gamot, patay na pala. Hallelujah. Duty ko pa naman. Mabuti na lang, DNAR. Do not attempt to resuscitate. Kung active resuscitation yun, gigisahin ako ng sarili kong mantika. Bakit namatay na lang yung bigla ng pasyente? Ang point ko doon, napasalamatan ba natin or gaano tayo kadalas magpasalamat sa Lord na buhay tayo? Everyday, lahat ba nakakagawa noon? Amen? Nagpapasalamat ka ba sa Lord na may buhay ka, nakakahinga ka? Na meron kami mga pasyente, may tracheostomy, hallelujah, may butas sa liig, na talaga namang nagkwentuhan na kami ni Cheche ng mga experience namin na mag-night. Ang hirap kaya ng maraming tracheostomy kasi kauupo mo lang, gusto mong itaas yung paa mo, pagod ka na nag-duty ng night, maririnig mo yung pasyente, titika-tika ka naman, sasaksyonin mo, kauupo mo lang, titika-tika ka naman, saksyon na naman, nakikita mo yung plema na pumapasok sa tube, hallelujah talaga. Oy, sorry na lang. Pero ang point ko doon, napasalamatan ba natin na huminga tayong walang tracheostomy, walang oxygen? Amen. Na mayroon nga, saan si Alea? Mayroon nga bata doon sa school ni na Alea at saka ni Ella. Mayroon bata doon. Akala ko may tali, parang tali ng magulang. Oxygen pala. Kabata-bata, tangay-tangay na yung oxygen pumapasok sa school. Nagpasalamat ka ba? Wala kang tangay na oxygen ngayon? Bago ka magreklamo sa bagay na hindi natanggap sa prayer request mo na hindi pa nag-grant ng Lord, nagpasalamat ka ba na mabuhay ka,
ba na may hininga ka? Amen. Amen. Sana nga. Okay, panglima is supplication. So, bago tayo mag-supplicate, dapat yung apat na gawa muna natin. Para bagang ano, ito, no? Kapag sinabi mo sa isang tao oh, alam mo, ang ganda mo, anong madalas sinasagot? Or ano ang isa sa mga sinasagot? Salamat. Ano pa? Ha? Ang mga ano yun, mga hipokrito yun. Pero mawagawa naman sila. Ano pa isa sa mga sinasabi nila? Talaga? Ano pa? Hindi kayo nakaka-relate talaga kung ano gusto Salamat ko. sa Diyos. Hindi, eto pa. Alam mo, wala akong barya. Kasi minsan, may mga taong kapag mangungutang na, nangbubulang mo na. Kaya, hindi ako wala akong pinapatamaan na, pero kaya natin sinasabi yun na, alam mo, wala akong barya. Kasi maraming tao, kapag may gusto sa'yo, bubulahin ka muna. Tama ba ako? Pero sa totoo lang, kaya nga sabi ko, binubula ka kasi hindi naman totoo, mangungutang na. Kaya nga pag may mga tao na, kapag nag-aano na sa akin, alam mo, pastor, ang bait-bait mo, ang gwapo mo ngayon. Sa isip-isip ko lang, mangutang ka na naman ako. Kaya ko sinasabi yun, kasi bago ka makapag-supplicate sa Lord, dapat nakapag-adore ka na sa Kanya, dapat nakapag-confess ka na, hindi ka pwedeng sasabak agad sa supplication. Masyado ka namang diretsahan. Does it make sense ba? Okay. Ang supplication or to supplicate is to ask for humbly or earnestly as by praying. So, ang hirap tagalogin ang supplicate kasi humihingi ka na may kababaan ng kalooban. Hindi yung okay? To make a humble entreaty to or beseech. Paano ba tagalogin ng beseech? Analin eh. Ay, hindi ka analin. Okay, so, hindi lang basta-basta humihingi, kundi may kababaan ng kalooban baga. Okay, ganito ang point ko. Ang supplication is not a recitation or mere mentioning of request. Hindi lang yung nagbabasa ka, lalo ng may mga tao yung prayer request nila sinusulat. Para hindi sila maligaw sa prayer, guided sila, sinusulat yung prayers. Minsan, kung matagal ka babanggit ng prayer, sabi na lang ng iba, Lord, alam mo naman kung anong nakasulat dito, bahala ka na. Iba yun kaysa nag-supplicate ka. Nasusundan ba? Okay? Philippians chapter 4 verse 6, madalas ko itong nabanggit, kasi nabanggit nga rin ito ni Jay. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Pero sa totoo lang, lahat pa tayo ay hindi anxious for nothing, but kapag tayo ay nag-supplicate. Yan bang, wala kang pangamba, wala kang ikinakatakot, wala kang pagkabalisa sa isipan at puso mo kapag nagpipray ka. Ay hindi, nagpipray ka pero iniisip mo, paano na kayo mangyari sa akin? Ano mangyari pag nawalan ako ng trabaho? Ano mangyari pag napauwi ako sa Pilipinas? Ano mangyari pag nahuli ako? Ano mangyari sa relationship ng boyfriend ko o ng asawa ko? Ano mangyari sa anak ko? Ang dami natin iniisip na ganyan. Hello? So, bago ka mag-supplicate, nandoon na yung be still, freedom from disturbance or commotion or agitation, and let your request be made known to God. Okay, illustrate mo na. Andito pala sa pang-pito. Ang pang-anim, after ka na mag-supplicate is be specific in your petitions and requests. Nabanggit ito ni Brother Bobby, nabanggit ko rin nakaraan, kunting follow-up lang. Okay? Mark chapter 10 verse 51,
So Jesus answered and said to him, "What do you want me to do for you?" The blind man said to him, "Rabboni, that I may receive my sight." Si Bartimeo po ito. Bulag na Bartimeo, tinanong siya ni Jesus, "Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo?" Halimbawa, ikaw si Bartimeo, at tinanong ka ng Lord, ano ang gusto mong gawin? Ano ang isasagot mo sa Kanya? Ha? Makakita. Pero, ano ang reason bakit tinanong pa ni Jesus si Bartimeo kung anong gusto niya? Gustong sabihin o marinig? Yung kung ano ang gusto ni Bartimeo. Kasi, as a blind man, pwedeng sabihin ni Bartimeo, para hindi na ako pabalik-balik dito, bigyan mo na lang ako ng 1,000,000. Or hindi na lang pahirapan, bigyan mo na lang ako ng ticket ng loto. Nakukuha niya ang gusto ko sabihin. Pero, nung sinabi ni Bartimeo na, "Lord, gusto kong makakita," ibinigay sa kanya yung request niya. Kasi, klaro, tukoy. Tumbo. Kapag nag-pray tayo, specific ba? Hindi masyado. Minsan general na lang. Lalo na kung nakatira ka sa General Santos City. Nakukuha niyo ang point ko. Okay? Mark chapter 11 verse 23. "For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says." So it's not enough na pinaniniwalaan ng puso mo, dapat lumabas sa puso mo kung ano yung faith mo sa puso. Kaya nga sabi ng Bible, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Nangangahulugan na kung may doubt, may pag-alinlangan ang pananalita mo, nagmamahulugan ng yun sa puso mo, may doubt din. Gusto ng Lord na sabihin natin yung faith natin sa puso sa pamamagitan ng pagsasalita. Whatever you say, ibibigay. Kung hindi mo nasabi, ibibigay. Sabi mo lang natin, "Lord, alam mo naman kung ano yung need ko." Sabi na, let your request be made known to God. Nagmula sa puso na sinasambit ng iyong puso. Mula sa puso, hindi sa puso. Maliwanag ba yung punto ko? Amen. Okay. Pagpito, stand and take hold of His promises or word. Basta, nagpasalamat ka na sa kapatawaran, nag-supplicate ka na, ngayon, ay mag-stand and take hold of His promises. Kasi ganito ang gusto kong sabihin. 1 or 2 Corinthians chapter 1 verse 20, "For all the promises of God in Him are yes, and in Him amen, to the glory of God through us." Klaro ba yan? Naintindihan niyo ba yan? Alam niyo ba yan? Amen. Ito pa. Pinaninindigan niyo ba yan? Hina yung amen nila. Nangangahulugan daw, lahat ng pangako ng Diyos, lahat ng tugon ng Diyos sa panalangin ay yes. Are we behaving as if we got a yes for our prayers? Amen nyo nga, ang hina eh. Amen. Lumakas ng konti. Okay? Mark chapter 9 verse 23, Jesus said to him, "If you can believe, all things are possible to him who believes." Present tense. Hindi ed. Hindi will believe, but present tense, kasalukuyang naniniwala. Okay, ito illustration. Bago yan, illustration. Ano nangyayari kapag ang mga contestant ng American Idol or ng X Factor ay pumasa sa elimination? Ibig sabihin, hindi sila na-eliminate. They will be going for the next round. Ano ang kanilang reaksyon? Masaya. Naglulundag. After silang lumabas sa pinto, ipinapokos pa ng camera, gaano silang mag-react knowing that they passed? Maglulundag pa, magyakapan pa. Maraming tao
Pag sinabi mo, sometimes, no, baliktad niya, ay, taliwas ka dito. Sabi dito, lahat ng promises niya, yes. Hindi yun no, actually. Wait, yes lang, pero mag-wait ka. Kasi sabi dito, yes lahat eh. Amen? Nung sinabi na yes lahat sa kanyang pangako, walang no. Pero are we behaving na as in, pinaniniwalaan natin, answered prayer ako, hindi ako dapat malungkot, hindi ako dapat mag-words kasi answered prayer na ako. Ganyan ba attitude natin? No. Yan ang no. Guess na. Guess. Okay. Isa pang example nito, concrete example nito, halimbawa, may karamdaman ka. Sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 24, who himself bore our sins in his own body on the tree, and that we having died to sins might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Pinagaling ka na. Pero sa totoo lang, minsan pinakiramdaman natin, magaling na ba talaga ako? Sumasakit pa yung dibdib ko eh. Sabi ng demonyo, tingnan mo, mata mo, malabo pa. Ang dami natin pinapakiramdaman, samantalang sabi niyan, you were healed. Nangangahulugan, we are not standing on His promises or on His word. No. Ito pa, hindi lang sa karamdaman. Hebrews chapter 13, verse 5, favorite verse ni Sister Rica, let your conduct be without covetousness. Medyo simple lang sa English, hindi ka masyadong mabubulag ka. Tagalogin natin. Sa Tagalog, huwag kang magmukhang pera. Bakit sabi niya huwag kang magmukhang pera? Be content with such things as you have, for He Himself has said, I will never leave you nor forsake you. Amen. Are we living on that promises? Amen. Na hindi ka pababayaan ng Diyos, bes, dumaan ka ng karamdaman, dumaan ka ng apoy, dumaan ka ng shadow of the valley of death, na sabi nga ni Brother Val, in the shadow of the valley of death, the light Himself is darkness. Pero kahit dumaan ka pa man doon, kasama mo ang Diyos doon. Sinisak Shadrach at Abednego, itinapon sa apoy, hindi sila pinabayaan ng Diyos, kasama nila ang Diyos sa gitna ng apoy. Sabi na, I will never leave you nor forsake you. Are we standing on His word? Amen. Bakal, sakol ako doon. Reaction ng mukha niyo, basa ko na yan eh. Okay, isa pa. Genesis chapter 15, verse 1. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, do not be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward. Hindi lahat naka-appreciate ng verse na yan kasi hindi naman na-explain sa atin ang gusto na yan. Pero sabi doon, do not be afraid, I am your shield. Parang gustong sabihin ng Diyos dyan, bago ka masaktan ng demonyo, dadaan mo na ang demonyo sa akin. Hallelujah! Dadaan mo na sa'yo na sabi ng Isaiah chapter 54 verse 17, favorite verse ito ni Sister Flor, no weapon that is formed against us shall prosper. Imagine, no weapon that has been formed against you shall prosper. Why? Because God is your shield. Maliban pa sa ikinakatakot nating masaktan, ang ikinakatakot pa natin is yung ating mga possession. Mga pagmamayari. Pero sabi niya, I am your exceedingly great reward. Maaring hindi mo taglay ang yaman ng mundo kung may Diyos ka naman, napakayaman mo. Amen? Amen? Hallelujah.
area. Pangwalo, plead the case. Paano ba Tagalogin ang plead? Magmakaawa? It makes sense, pero hindi tumbok. Tingnan natin ang Luke chapter 11 verse 8, chapter 18 verse 1 to 8. To plead is to entreat or appeal earnestly. Umapila ka. Tinanggihan ka na, pero umapila ka. Nasusundan ba? Nag-re-appeal ka, okay? Dito sa chapter na ito, tinuturuan tayo ng Lord na in a certain town, there was a judge who neither feared God nor cared about men. Nasusundan yung sinasabi ko. Judge ang illustration sa parable na ito, hindi na natakot sa Diyos, wala siyang pakialam sa tao. Ito yung dinudulugan ng babaeng balo. Okay? There was also a widow in that town who kept coming to him with a plea. Okay? Ganito nangyari. Widow is a very poor and pitiable sa kanilang kapanahunan. Baliktad ngayon. Parang ngayon kapag nabalo ka, lalo na kung may insurance yung kasama mo, yayaman ka. Noon, kapag sinasabing balo, napaka-kawawa yung katatayuan niya. Bakit kasi? Noong kapanahunan, kawawa yung mas nakakabata pag namatay yung asawa ng kapatid nilang nakakatanda. Pakakasalan din nila yung asawa ng kapatid. Hallelujah! Nakukuha niyo ba ang punto ko? Kaya nga, may nagtanong kay Jesus, siguro, mayroong babae, namatay yung kasawa niya. Pinakasalan siya ng kapatid. Pangalawa, namatay ulit. Pangatlo, pinakasalan, namatay. Lahat ng magkapatid, namatay lahat. Sana kung naka-insured lahat yun, ang yaman na ng babae. Then, ang point ko dito, kapag nanatiling balo, wala ng kapatid yung mister niya para sasalo sa responsibilidad. Nasusundan. Tandaan natin na ang mga babae noong araw walang trabaho. Hindi kagaya ngayon. Diba? So, namatay na yung mister mo na breadwinner, walang trabaho, walang sasalo, magpakasal sa kanya uli, nanatiling balo, kaawa-awa yung katatayuan ng tao na yun. Kaya may ginagamit si Jesus na illustration para maintindihan natin na ang gusto niya kasing mangyari, God wants us to come to Him in prayer with an attitude that says, you are the only one who can help me. Sa balo noong kapanahunan, walang benefits noon. Sa England lang may ganyan. Nakukuha nyo. Pero kapag nagpipray ba tayo, are we behaving like a widow na ang tanging pag-asa lang niya ay si Lord? Hindi. Nagpipray tayo pero may mga backup plans tayo. Often we pray for God's help but we have a backup plan. Halimbawa, hindi ako ma-answer prayer, nakausap ko naman si Kumare, pauutangin daw ako. Mayroon na akong Bombay, kilala ko, punta ako. Just in case, hindi tayo ma-answer prayer. Pero ang gustong sabihin, ipakita ng Lord sa atin, dapat ang ating katatayuan pag nag-pray, kagaya ng babaeng balo na wala na siyang ibang inaasahan pa, na tutulungan at pupuntahan niya, ay mahihingan niya ng tulong. Gaano kadalas tayo mag-pray na mayroon tayong backup plan? Hello? Pasara na natin. Nasusundan ba? Okay. God doesn't want to be used as a spare tire. Naniintindihan niyo ba ito? Marami sa atin nagpipray, spare tire lang si Lord. Just in case, hindi mag-work out yung plano nila. Just in case na hindi mag-work out yung prayer, backup plan. May spare tire lang si Lord. Nice na Lord, hindi mo siya spare tire, kundi nag-approach ka sa Kanya with faith at knowing na tanging siya lang ang makakatulong sa'yo. Yes. Sabi ko nga, nakaraan pang pagdating sa prayer, hindi lahat ay masigasig sa pakikinig dahil apektado tayo eh.
sometime the judge refuse. Maaaring ito na yung sinasabi ni Sister Flor na naging no sometime yung yes. Pero hindi yun lang nahulugan na na-refuse siya for some time, nagiging no yung yes. Kasi sabi sa ating binasa kanina, all of His promises, yes ang sagot ng Lord. Amen. Ito yung, ewan ko kung naalala ni Dar na itanong niya sa akin ito na gaano daw katagal. Sagot ko naman, sabi kasi ng Bible yung 10,000, 1,000 years sa tao, one day sa Lord. Sagot ni Dan naman paano na lang daw ibig sabihin libo-libong taon din hihintayin mo. Maaaring, tinitest lang ng Lord gaano tayo ka-persistent. Kaya, nirefuse niya naman minsan. Sana kayo seryoso, tuntung nga muna tayo. Meron akong naging girlfriend sa Pilipinas, before kay Mrs. na binrape ko siya dahil kay Mrs. Kasi walang ka-challenge. Ha? Hindi pagyayabang. Ako ang nakipag-break. Kasi unang-una, nagsinungaling siya. Ang pakilala kasi sa akin, RN siya. Yun naman pala midwife. Hindi ko namimili sa profesyon. Ang una ko kasing tinitingnan sa magiging girlfriend ko, hindi itsura. Marunong naman akong tumingin sa sarili ko kapag masyado namang maganda yung pipiliin ko, baka mukha namang driver ang dating ko. Kasi lang, ito, dinala ko nga, nanood nga kami ng sine, alam niyo naman kung anong nangyayari sa loob ng sinehan, nagpakipot naman ako. After na ako naka-apply, after nang makahalik, nagpakipot naman ako. Ano naman, may formality yung relationship namin, hindi lang in-you. Sabi ko naman sa kanya, paano ito? Baka naman may magagalit sa'yo na malaman nanonood tayo ng sine. Wala namang magagalit sa akin Sabi niya sa akin ng gano'n. Paano tayo? Sagutin ba naman? Ito na nga tayo. Parang kami na. Hallelujah! Hindi pa ako nakapaligaw. So, wala nang ka-challenge. Ayaw mo naman ng gano'n. Magiging mga babae man, gusto niyo rin i-test gaano ka-persistent yung mga lalaking nanliligaw. Ito lang na one-click ka. Napaka-cheap mo. Ha? Uso nga ang nangyayari kasi easy get, easy go. Kakanta ka na naman. Lunis, nung tayo nagkakilala, hallelujah ka. Bakit kasi hindi mo tinitest kung gaano ka persistent or ano talaga ang tunay na laman ng puso ng tao? Ganon ang Diyos, tinitest niya. Deuteronomy chapter 8 verse 3, 40 years pinapakain niya ng mana just to let them know and to test them whether they obey the commandments of the Lord. Amen? Na baka kahit hindi ka answered prayer, mag-obey ka pa rin ba? O nag-obey ka lang dahil answered prayer ka? Na meron nga hindi na umaattend dito kasi sabi niya, wala naman daw siyang tulong na natatamasa sa God Most High. Hallelujah. Kaya pala siya umaattend ng church kasi mayroon siyang inaasam-asam na tulong ng church. May benefits. Huwag naman sanang friends with benefits. Nakukuha ng point ko? Okay, not all prayers come right away, but it doesn't mean it's not on the way. Maliwanag ba yun? Kunting illustration pa. Luke chapter 18 verse 5, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming, she weary me. Na-touch din niya, na-bother niya, dapat kasi sa prayer, marunong tayong mag-touch sa puso ng Lord. Hindi iPhone ng Lord na touchscreen, gaganon-ganonin mo lang, or computer, or ano pa mang sa tindahan na touchscreen. Dapat sa prayer na i-touch natin yung puso ng Lord. Sinisikap ba natin yun? Or basta lang masambit. Ma-answered prayer naman din, bahala na. Okay. Touch him. Believe. Okay, bakit ko sinabi? James chapter 1 verse 5,
If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But he let him ask in faith with no doubting, for he who doubts in it is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. Let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. Wala ba tayong doubt kapag nagpipray? Meron. At least nagiging honest ka. Mark chapter 9 verse 24, kung titingnan natin ang Bible na madalas ko na itong mabanggit sa inyo. Mark chapter 9 verse 24, meron dito na tatay na ang kanyang anak ay matagal ang pinahirapan ng demonyo. Pero sabi ng Lord, all things are possible to those who believe. Tinanong niya ang tatay. Ganito ang naging sagot ng tatay. Okay? Immediately, the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe. Help my unbelief. Sa tuwing sumisingit ang unbelief, may pag-alinlangan ka. Sabi ng Bible, let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. Gaano kadalas na sinasabi natin, I believe, but help me with my unbelief. Isa-isahin pa ba natin? O nakaka-relate na? Nasabi ko na yan. Matthew chapter 9 verse 29, nabanggit ko ito doon sa kingdom currency na topic. Then he touched their eyes and said, according to your faith will it be done to you. Nakakabili ka ng bagay ayon sa halaga ng pera mo. Nakakamtan mo ang prayers mo ayon sa laki ng faith mo. Amen? Okay? Give thanks again. Buti na lang wala akong narinig na naman. Nag-give thanks ka kanina doon sa forgiveness ng kasalanan mo. Nag-give thanks ka kung anong meron ka. Ngayon, pasalamatan mo na tinugon na ng Lord yung supplication mo. Amen ba? Okay, illustration dito. Kilala niyo ba si Daniel? Okay, si Daniel yung tinapon sa layan. Since you believe you've been answered prayer, start giving thanks. Bakit kasi? Mark chapter 11 verse 24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Okay. Nasaan na si Daniel? Nasa ibang ata? Nasa ibang... Hindi ko na ilagay si Daniel. Ano nangyari kay Daniel? Nawala nga. Paano yun na? Sa Daniel chapter 10 verse 12, pakita ko sa inyo na kailan na naging answered prayer si Daniel? Meron ata. Malayo na. Meron akong okay, tingnan natin ang Daniel chapter 10 verse 12. Ganito po ang ating makikita. By the time daw na nag-pray si Daniel, answered prayer na siya. Pero pakita ko sa inyo kung dumating na nga ba ang package. Then he said to me, do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I come because of your words. Answered prayer, hindi. Dumating na yung package, wala. Pakita ko sa inyo ang karugtong na verse. Verse 13, but the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days, and behold, Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had been left alone there with the kings of Persia, with the king of Persia. Day 1, answered prayer si Daniel. Kailan dumating ang angel ng Lord? Day 1.
Archangel Gabriel on the 21st day. So hindi naman nahulugan, answered prayer ka sa day 1, andyan agad. Pero hindi na nahulugan na hindi dumating agad, hindi parating. On the way. Maliwanag ba? Waiting. Maaaring pinapahintay ka o yung messenger ng Lord, may trouble pa. Tama ba ako? Sabi doon, si Gabriel, siya yung messenger angel, nagipag-away doon siya sa King of Persia, tinulungan na siya ni Michael. Kasi si Angel Michael ang warrior angel. So tinulungan niya si Gabriel. So na-delay yung dating kasi remember that the battle is in the heavenly realms. So kaya nakasurvive, sa totoo lang, nakasurvive ang battle naging si Daniel sa prayer kasi nag-fasting siya for 21 days. Ha? Hindi na-delay kasi nag-fasting. Ay, ibig sabihin doon, nag-survive siya sa prayer, nag-survive ang battle because he was fasting for it. Paliwanag ba? Okay. So dapat kung after ka nag-pray, pinaniniwalaan mo, magpasalamat ka na, ngumiti ka na, huwag ka nang magkabala, huwag ka nang mabalisa. Bakit? Answered prayer ka na. Hindi yung galing ka ng church, ang galing. Church. Makaya ka. Eto na, gagamitin ko konting example si Sister Gina. Nakausap ko si Pastor Jeff, konting testimony for you. Sabi ni, nag-chaplain ng hospital namin, ang laki daw na nakitang pagkakaibahan niya kay Sister Gina. Kasi, hindi mo naman maitago ni kahit ngingiti ka pa, nararamdaman ng kausap mo masaya ka o hindi. Sabi nga ni Sister Rika, minsan mayroon siyang pinahanap na yung sana yung si ganito. Kasi alam ko may problema sa asawa yun eh. Siguro nakaka-relate siya. Pero ang gusto ko sabihin doon, sabi ni Pastor Jeff, nakikita niya sa iyo the way you deal with life, the way you deal with your present circumstances or maging sa nakaraan mo, nandoon yung naging maalwan yung mukha mo, nandoon yung naging masiyahin ka na kasi hindi ka naapiktado kung ano yung past mo. Ako'y naniniwala dyan kasi andito siya lagi. Kung wala siyang benefits, hindi siya pinibless ng Lord sa pagkatin niya dito, baka tatamarin na lang na siya kumaten. Pero the fact na hindi na siya tumigil ka-aten, I do believe na pinagbala siya ng Lord. Amen. Amen? Pero hindi na lang nahulugan na wala na siyang problema. Dililin lang ako ng problema. Ay, dililin na. Okay. Nasabi ko na yan. Okay. Illustration nga, yung mga nakapasa or hindi na natanggal doon sa X-Factor, grabe sila makatalon. Dapat kung magpupuri tayo, mag-rejoice tayo, ganado. Hindi yung pagod lagi. Alam ko pagod tayo, pero kapag, eto kunting illustration, ako sa sobrang akat ko maglaro ng basketball, galing night duty, maglaro ako ng basketball. Walang pagod-pagod sa akin. That's how much I love basketball. Ganun din, kahit anong pagod mo, kung supra mong mahal ang Diyos, hindi mo sabihin, tanghali na ako nagising kasi pagod ako, hallelujah. Wala akong pinapatamaan. Parang personalan yan. Bakit? Kapag ka-date mo ang pupuntahan mo, sabihin mo bang pagod ka? 2 hours advance. Hindi mo sabihin. Naalala ko nga yung ka-date ko sa college na manonood kami ng sine alauna, alas 11 pa lang, nakapaligo na ako. Ganun din, kung mahal mo si Lord, hindi mo sabihin, galing ako ng night, hindi mo sabihin, pagod ako, hindi mo sabihin, magpapahinga ko na ako. Although I appreciate yung efforts ng mga choir na yung oras nila na binibigay dito, lalo ng mga instrumentalist natin, hindi natin alam gaano katagal ang kanilang pagpapractice sa bahay. Hindi ko sinasabing binabaliwala ko yan. Pero ang
gusto mo sabihin kung ganun kainit ang ating pagmamahal sa Lord? Walang pagod na pwedeng tumawag. Okay? Ang bago ako maubusan ng oras, pang-11, living expectation. Yung bang namumuhay ka na lagi kang may ina-anticipate. Ito, nagreklamo si Ella minsan sa akin kasi sabi niya, puno daw yung shed namin kasi si daddy daw niya order ng order sa eBay. Pag may in-order ako sa eBay, anticipated ko na mayroong darating. Kapag nag-pray tayo, are we living in expectation? Okay, i-explain ko pa. Acts chapter 12 verse 1, ito yung time na, okay, basahin natin. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with a sword. When he saw that this pleased the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the feast of unleavened bread. After arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. Nangyari dahil nakulong si Peter, Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. Nasusunod. Tingnan natin kung the church na nagpipray ay living in expectation. To cut the story short, dinalaw ng angel ng Lord si Peter at nakalaya siya sa kulungan. When this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. Hello? So, ang nangyayari, nakulong si Peter, pinagpipray siya. Nung nakalaya si Peter, saan siya pumunta? Doon sa mga taong nagpipray sa kanya. Alam mo naman, prayers mo ipapadala sa iba. So kung sino yung nagpipray, doon ipinapadala ng Lord yung pinagpipray. Eto, tingnan natin kung anong nangyari. Verse 13, Peter knocked at the outer entrance, and a servant girl named Rhoda came to answer the door. Verse 14, when she recognized Peter's voice, she was overjoyed. She ran back without opening it and exclaimed, Peter is at the door. Sa sobrang tuwa niya, hindi niya nabuksan. Eto, kinento niya, you're out of your mind, they told her. When she kept insisting that it was so, they said it must be his angel. But Peter kept on knocking, and when they opened the door and saw him, they were astonished. Na-share ko na ito minsan sa Rockhampton pa eh. So, nagpipray sila na makalaya si Peter, pero nung dumating na si Peter, baliw ka! Hindi si Peter yan. You must be out of your mind. Why? Because they were praying, but they were not living in expectation. Siguro, sabi nila, pinagpipray natin pero si Peter nasa kulungan. Do not pray without believing or without expecting that what you get what you pray. Maraming taong ganyan eh. Nagpipray pero hindi nila ini-expect na ma-answered prayer. Tama ka? Nakukuha pa yung punto ko. Sino sa atin ang namumuhay lang sa expectation? Wala. Parang hindi ka nagpipray. Eto, konting example lang, baka magtanong kayo, kumusta na si Mrs. mo, Pastor? Machismosa kayo. I will leave it for the Lord. Ang point kong illustration dito is, maaaring sa tingin nyo, wala akong problema na minsan may nagsabi nga sa akin na mayroong problema. Sa tingin nyo ako walang problema? Marami akong problema. Hindi lang halata. Isa rin ako sa problema eh. Okay.
Specific pa, anong problema? Akala di ba wala akong problema sa pinansyal? Na yung kapatid ko nga, manghiram daw ng pera dahil papaayos niya yung kusina, baka malaglag na. Malaglag na yung kusina niya. Ako mahiram niya. Talaga, naman ko na. Dahil nga sa padala ko sa Pilipinas, kung may utang man ako, at least may future naman yung, may kahihinat na naman yung napag-uutangan ko. Na hindi naman sa pagyayabang, yung niloan ko, kaya nagdagdagan yung utang, binili namin ng lupa. At least binili namin 900. Ngayon yung halaga ng lupa, siguro nasa 2.5 million na. Not bad. Kesa na nagkakautang, walang mapupuntahan. Ang point ko dito is, I'm living at the moment na by faith. Tinuturuan ako ng Lord, sabi na ng Romans chapter 1:17, the righteous shall live by faith. Hindi nyo lang alam kung ano yung struggle ko ngayon na siguro bukas ang marireceive kong text sa manager ko sa insurance, tanggal na ako dahil wala na akong binta. Tsaka hindi ko maasikaso, lalo ngayon na busy ako sa magiging audit sa Wednesday. Busy ko, hindi ko maasikaso, halos 3 months akong walang binta, matatanggal ako, bawas na naman nakakita ko. Pero nagpumuhay ako na, tinuturuan ako ng Lord na mabuhay sa faith, hindi doon sa income ko. Kasi alam niyo po ba na kahit gano'ng kalaki yung income niyo, kapos lagi? Yes. Napapansin niyo? Pero may mga tao, konti ang kita, may savings. Sana, no? Hindi sana. I do believe na kahit mawala yung income ko sa insurance, I do believe na may gagawin ng Lord na mag-survive ako at may savings pa. Amen. Amen. I'm living on that expectation na hindi ako nag-worry. Pero hindi nangangahulugan, wala akong disiplinang gagawin sa sarili ko. Na minsan kahapon nga, inibitahan ako ng kasama ko doon sa Oxbridge, classmate ko sa college na birthday ng anak niya. Iniisip ko, magagasolina ako, may presence ako sa anak niya. Mga 40 to 50 din ata yun. Huwag na nga. At least sinuturuan ako to live by faith. Pero hindi nyo makita ang problemado yung mukha ko. Amen ba? Amen. Okay, so, wala na ako sa oras. Practice active faith. Bakit active faith? Mag-ask ka. Kung hindi ka answered prayer sa pag-ask mo, mag-seek ka. Kung hindi ka answered prayer sa pagsisik mo, mangatok ka. Katukin mo yung pintuan ng langit. Huwag kang kumanta, knock, knock, knocking on heaven's door. Kumatok ka sa panalangin. Okay? Kung hindi ka answered prayer sa pagkatok mo, mag-fast ka. Okay? Sino dito nakapag-fasting na? Dapat mag-grow tayo sa prayer. Pag hindi ka answered prayer sa pag-fasting mo, carry it in burden. Yan bang buntis? Mayabang. Ano? Palakihan tayo ng tiyan? Ang buntis, may burden siyang dinadala kasi pasanin niya yun. Ganun ang isang tao na may burden sa panalangin, hindi niya may santabi yung dinadala niya hanggang hindi niya nakikita na ipanganak yung kalooban ng Diyos. Are we praying as we have a burden in our hearts? Na hanggat hindi mo nakikita yung katugunan ng panalangin mo, dala-dala mo lagi yun. Hindi mo pwedeng sabihin, slim ako kasi buntis ka, may burden ka eh. Okay? Wrestling. Makipag-wrestling ka sa Lord. Hindi ka lang sa demonyo makipag-wrestling ka sa Lord. Example ito ay si Jacob. Sabi ng angel ng Lord kay Jacob, bitawan mo ako dahil mag-uumaga na. Sabi ni Jacob sa angel ng Lord, hanggat hindi mo ako babasbasan, hindi kita bibitawan. Para wag ang mga lalaking nanliligaw, hanggat hindi mo ako sasagutin, hindi ako uuwi. Meron nga akong ginawa ng ganyan eh. Sabi ko doon sa niligawan ko, hanggat hindi mo ako sasagutin, hindi ako aalis dito. Kasi kung ayaw niya talaga, sabihin niya, oh, bahala ka dyan, dyan ka matulog. Eh, ayaw din umalis. Yung ibig sabihin, sasagot din. Psychology lang yan eh. Kasi kung wala siyang pakialam sa'yo, bahala ka dyan kung ayaw mo umalis. Pero pag pakipot mo, alam ko na yun. Okay, warfare. Dapat mag-grow ka sa panalangin. Hindi ka lang puro as, hindi ka lang puro sick.
carrying burden, wrestling warfare. Makipagdigma ka. Sabi ng Bible, ano man ang ipagbawal mo dito sa lupa, ay ipagbawal sa langit. Ano ipintulot mo dito sa lupa, ay ipintulot sa langit. And in the name of Jesus, you will cast out demons in His name. Hindi mo na kailangan ng machine gun, hindi mo na kailangan ng tanggigigera, hindi mo kailangan ng jet planes. Cast them out in the name of Jesus. Amen. Dito pala, nahuli pala si Daniel. Sabi ko na yan. Challenge! What do you do when you pray? Ano yung nakasanayan natin? Hindi that right or ano yung napakinggan natin? Anong ginagawa natin kapag nag-pray tayo? Sa totoo lang. Yung ba, ikukumpara natin, ihahambing natin doon sa mga narapat gawin at yung mga kaugalian natin. Yung actual. Okay? How many of these have you done or missed? Many? Okay? Conclusion? James chapter 5 verse 16. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. Elijah was a man with a nature like ours. May kahinaan din si Elijah. Gusto nga niyang magpakamatay minsan. And he prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the land for 3 years and 6 months. Nag-pray siya uli at umulan uli. So, kung paano na-answered prayer si Elijah, ang gustong sabihin ng Bible, you can also do and pray as Elijah did. Okay? Nanyayahan ko po kayo tumayo.